mga kapapshi. So, maayong hapon. Andito lang kami sa bahay ngayon kasi wala kaming lakad ngayon. Pero mamayang hapon, mag-walking ako mamayang hapon. So, dito lang kami sa bahay kasama ko yung mga anak ko. Manonood lang kami ng Netflix kasi sobrang init ngayon sobrang init sa labas. Tapos na kasi kaming tapos na kaming naglinis, tapos na kaming kumain. So, na namin to tawag nito, pahinga time na namin. So, pagdating talaga ng alas 12, talaga namin ito, kumbaga, ito yung time na nagpapahinga kami dito sa loob ng bahay. Tsaka, kasama ko yung pamangkin ko, yung daughter ko, tsaka yung isa ko pang anak na naliligo. So, ganito lang yung ganito lang yung life namin kapag wala dito si Afam. Kasi pag nung nandito dati si Afam, siya yung nanonood lang din ng TV yon. Kasi hindi kami lumalabas masyado kapag ganitong oras kasi sobrang init dito sa isla. Kasi namin, yung paligid kasi namin, wala pa bang masyadong mga tanim ba? Kaya sobrang init pa talaga dito sa amin. So, hello guys, may mga nagtatanong, kumusta daw ang relasyon ni Afam sa aking family? So, ang relasyon ni Afam at saka ng aking family ay sobrang ayos, as in, wala talaga kaming problema. Kasi, yung pamilya ko, never talaga nanghingi kay Afam. Yes. Kasi, hindi kami yung tipo ng pamilya na kapag may Afam, may foreigner na partner ang isa, talagang aasahan na talaga na manghihingi talaga. Alam mo yon. So, si Afam, never siya nagkaroon ng problem sa aking pamilya na ganyan. So, never siya nagka-experience. Kasi, kagaya niya, kapag naliligo kami ng dagat, nagsishare kami. Nagsishare yung auntie ko. So, kami, share. Kunwari, yung auntie ko, nagaya siyang maligo ng gaya siyang maligo ng dagat nung nandito si Afam. So, yung auntie ko sa pagkain, magluto lahat yan ng pagkain yung auntie ko. So, kami naman ni Afam, kami yung magre-rent ng jeepney para sa ligo namin. So, ganun kami. Tapos, pagdating naman sa entrance, share kami. So, never kaming aasa kay Afam na sa kanya lahat. Hindi naranasan ni Afam yon. Maliban na lang kung mang-invite kami sa kanila. Kunwari, mang-invite kami sa family ko ng mag-dinner. Kagaya nung paalis na si Afam, papunta ng Amerika. Nag-invite kami sa family ko na mag-dinner kami dito. So, sa amin yon. But lang naman kasi yun kunting salo-salo lang, hapunan lang ba. So, walang malaking gastos na ganyan. Yan, tapos kagaya din nung birthday ng kagaya ng birthday ng pinsan ko. So, niyaya kami nila. So, sa kanila lahat yun. Pagkain, yung jeepney. Ang sa amin lang talaga yung nag-share lang kasi ayaw naman kasi ni Afam na sasama kami ng wala kaming share kahit paano. So, nag-share kami ng soft drinks. So, yun, ang sa amin, soft drinks. Tapos, pagdating naman sa entrance, nagbibigay din kami ng sa entrance. Pero, share kami. So, ang pamilya ko, hindi kami kagaya sa ibang pamilya na kapag may foreigner, talagang in-expect na talaga nila yun na talagang bawat punta kung saan-saan, ligo, ganito, ganyan, talagang si Afam talaga yung gagastos. Hindi kami ganon. Kasi never kaming take advantage kay Afam. Kaya yung darling ko sobrang komportable niya. Masaya siya dito kasi alam niya na ang mga tao dito ay walang ine-expect sa kanya na kahit lalong-lalo na sa aking family.
So, wala kaming ganon. Yes, totoo. Kaya, si Afam, never siyang na-stress, never siyang, nawala ng pera dahil sa aking pamilya. Never siyang naubusan ng pera dahil sa pamilya kong umaasan, no. Walang ganon. Pero, pagdating sa aming bahay, pagdating sa lahat-lahat dito, syempre sa kanya yun kasi kami lang naman yung kami lang naman yung nakatira dito. Ako, yung anak ko at saka si Afam. So wala po akong relatives na nakatira dito sa bahay namin. Anak ko lang, mga anak ko, which is inaano talaga ni Afam yan na tinitreat na niya talaga na parang sarili niyang anak yung mga anak ko. So basta pagdating sa aking family, never siyang nagkaroon ng ganyang senaryo, yung bang parang na-stress na dahil nga ang gulo ng pamilya. So wala siyang never siyang naka-experience sa amin. So kahit nung nagpagawa kami ng bahay, as in wala, solo naming kaming dalawa talaga. Lahat ng desisyon, lahat ng mga nangyayari, mga kung ano-ano dito sa aming bahay, sa amin talagang dalawa yon. Never nakialam ang aking family. So, wala talaga silang hindi sila nakikialam. Kaya, walang stress si Afam sa aking pamilya. Kaya, natutuwa siya kasi nakahanap siya ng Filipina na hindi nagbibigay sa kanya ng sakit sa ulo. 'Di ba? Oo, iba yung feeling kasi kapag hindi ba magulo ba? Yung lalong-lalo na sa amin, talagang komportable siya dito kasi walang maraming masyadong tao ba? Kasi 'di ba, alam naman natin na yung hindi lahat alam naman natin na sa ibang pamilya talagang ang dami talagang nakatira sa bahay nila. So, syempre, ang mga Afam, hindi sila sanay na ganun eh. Hindi sila sanay na excuse me. So, hindi sila sanay na may mga nakatira na na ibang tao sa bahay nila kasi 'di ba ganun sa kanila sa US. So, yan ang pinaka nagustuhan talaga yan ang pinaka nagustuhan talaga ni Afam dito sa amin, yung wala siyang hindi siya nai-stress. Kasi yung pamilya ko never sa amin. Ang pamilya ko hindi nanghihingi kay Afam. Hindi nag-expect ng kung ano-ano kay Afam. So, walang ganon sa aming pamilya. Ang lahat ng mga ginagawa namin ni Afam dito sa aming bahay ay desisyon namin pareho. Walang nakialam. Kaya, kaya yung komportable siya.